eto, pakita ko lang sa inyo 'to, Naku, nakakatuwa 'to kasi imagine ninyo 500,000 lang ang hinihingi po dito. 500,000 public signatures lang ang kailangan para po maka-sign up ka dito. Ayan 'no, kapag yung anak siyempre kumandidato 'yan at ang, nagpi-finance ay mga drug lord din, ala rin, 'di ba? Wala rin mababago, gano'n pa rin. Hmm. Ayun, oo nga, oo nga. Oo nga, wala nga. Eto na, eto na. Hmm. Oo nga po. Kasi nag-i-improvise na ako ngayon. Eto pa rin yung gamit kong mic, pero ano na siya, meron na ako dito. Computer na 'to, direkta na. Kaya pag nalobat na lang, saka na lang magkakaaberya. Pero kanina, ganda ng ano natin eh. No? Ayun. From the top, sabi. Ang sabi ko, yung kanilang impeachsaraduterte.com signature campaign ay umabot na po ng 6,211,288 na ngayon. Wala pa pong 2 araw ay nasa 6 million na yan. Ang target lang po dyan, 500,000 So ibig sabihin, yan po yung mga bilang ng mga tao na ang gusto po ay ma-impeach si Sara. Yan po yung bilang ng mga tao na ayaw po na manatili si Sara Duterte sa pagka vice-presidente. At ang gusto po ay mapalitan na si Sara. Kasi nga po, ikaw ba naman hindi mo pa papalitan yan. Wala naman talagang ginawa. Yung sinasabi ni Sara na siya po ay na ang mga eto pong ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos wala daw ginagawa at hindi daw nagtatrabaho. Anong nangyari, siya ang mas nakikitang hindi nagtatrabaho. Bakit? Habang sinasabi niya yun, nasan ba siya? Nasa bakasyon siya. 'Di ba? Nasa dahig siya noon. Ang sabi niya, hindi nagtatrabaho si PBBM. Pero nung sinabi niya yun, nasa bakasyon siya. Kaya nga po dito, naku, makikita po natin 77.4% po ng mga taga Mindanao ang may ayaw na kay Sara Duterte. Inaayawan na po talaga. Kahit naman na sabihin natin ito pong ating vice presidente ay galing ng Mindanao, hindi ibig sabihin na kahit mali na ay siya po ay kakampihan pa din ng mga taga Mindanao. Ah, Alam niyo ba sa botohan po na 'yan? Nung pong kailan ba 'to? Kahapon pa 'to.
Kasi siyempre karamihan ng mga taga Luzon, Metro Manila, 1,000,000 na po ang bumoto sa may ayaw dito kay Sara Duterte. Kahapon po ito 1,000,000 yung bumoto sa Metro Manila na kumbaga yung nagbigay ng kanilang pirma para si Sara Duterte ay ma-impeach. Ngayon sa Visayas po, sa Bohol, sa Cebu, sa Capiz, Eastern Samar, Iloilo, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, naku daang libo po ang mga boto para ma-impeach si Sara. Ito matindi. Pagdating po sa Mindanao, Bukidnon 28,000, Cotabato 24,000, Davao del Norte 31,000, Davao del Sur 27,000, Davao Oriental 13,000, Maguindanao 12,000, Misamis Oriental 31,000, Lanao del Sur 29,000. South Cotabato 24,000, Sultan Kudarat 21,000, Sulu 25,000, Zamboanga del Norte 28,000 at Zamboanga del Sur 28,000 po ang may ayaw kay Sara Duterte sa sa dito po sa na ito, impeachsaraduterte.com. Petition para i-impeach si Sara Duterte. Kaya nga po delikado ang mga re-electionist sa darating po na 2028 election. Katulad niyan, yung mga re-electionist. Kapag itong mga re-electionist na ito, hindi po in-impeach si Sara Duterte, ang makakalaban nila, Pilipinas. Yan ang makakalaban nila. Bakit? Putya. Napakaraming Pilipino ang may ayaw na kay Sara Duterte. Alam niyo ba sa impeachment complaint, majority ng mga kongresista sa Mindanao bumoto para sa impeachment ni Sara. Walang nagawa yung tatlong Duterte doon, hindi sila nakapanakot. Talaga pong gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte. At napakataas po ng bilang ngayon 257 ang bumoto para ma-impeach si Sara. Bakit? Nung 2025, 215 lang ang bumoto. Ngayon po, 257. Alam niyo kung bakit? Kasi nailatag po ng maayos ang mga ebidensya. Natalakay ang mga issue ng kanilang ng korupsyon ni Sara Duterte. Kaya po ang dami po ngayong mga kongresista ang bumoto sa impeachment ni Sara. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, 20 million daw kada kongresista pag bumoto sa impeachment. Ganyan din naman pinalabas nila nung 2025. Ganyan din. Tapos ano nangyari? Nagpalabas sila ng issue pero walang ebidensya. Nagpalabas sila ng issue, wala man lang kahit isang magpatunay na binayaran sila ni PBBM o ni House Speaker Martin Romualdez para i-impeach si Sara Duterte. Kasi ganun lang naman ang naratibo ng mga pro Duterte. Maglalabas ng issue, syempre, senador. Ngayon, ipapakalat ng mga nasa baba o kongresista. Pagkatapos sa mga kongresista, ipapakalat naman yan ng mga vlogger. Yung kanilang gawa-gawang naratibo, katarantaduhan, gagawin nilang makatotohanan yan. Kaya lang, ang problema, merong isang kulang na elemento sa kanilang naratibo. Ano yun? Ebidensya. Patunay na meron talagang bayarang nangyari.
Kaya nga po ano 'to, kumbaga etong, mga ganyang, naratibo, lagi na nating makikita 'yan. Kahit sa mga darating na panahon, kahit na hindi na si PBBM ang presidente, kahit hindi na si Sara Duterte ang presidente, makikita't makikita natin yung ganyang naratibo. May maglalabas at maglalabas niyan at sasabihin, "Ay naku," kunwari si Kuya G, kumandidatong, presidente tapos nanalo. Oh, tapos biglang nagsampa ng impeachment sa kanya, nagkaso ng impeachment. Ah, may maglalabas niyan ng naratibo na kapag may bumoto na kongresista para ma-impeach si G. Belus, binayaran niya ng 50 million pesos. Ganun lang yan. Ganun lagi ang mangyayari diyan. That's politics. That's Philippine politics. Ah, Kaya nga po ano yun talagang ganyan po ang ating ganyan po ang kalakaran sa politika natin. At yan po ay talamak ng ginagawa ng mga Duterte noon pa. Kuya G, sulo mataas pa. Tama. Oh, Kuya G, binebase nila para makita ang partido ni Sara para sa 2028 bagsak sa election. Oh, Ate Agnes, ang gulo na ng bansa natin, pati sa Senado nagkakagulo na. Di pa ba nagigising ang ibang kababayan natin? Yun nga po. Magulo lang naman Senado. Senado lang naman ang magulo. Ang daming galit dito kay Sara. Oh, marami po talaga. Kasi saka nakakita nun ang sasabihin niya, ang ating gobyerno ay hindi nagtatrabaho. Ang ating presidente ay hindi nagtatrabaho. Pero habang sinasabi niya yun, nasan siya? Nasa dahig, nagbabakasyon. Bobo din yung nagsasabi kasi dyan yan. Alam niyo sa totoo lang baka mas marunong pa ako dun sa political strategies ni Sara Duterte. Kasi ito ako ilang beses ko na to sinabi. Kung si Sara po ay hindi nagdeklara ng kanyang kandidatura sa 2028, tahimik lang. Walang gagawin na kahit ano. Pag tinanong, kakandidato po ba kayo sa 2028? No comment. Hindi, matagal pa yan. Wala pa sa plano. Wala. Hindi ko pa naiisip yan. Ganon dapat. Tapos 1 week before filing of COC ng presidente, tatanungin ulit siya. Ma'am BP, BP Sara, may plano po ba kayo kumandidato sa darating na eleksyon sa 2028? Hindi ko pa naiisip yan. Trabaho lang muna ako kasi focus muna ako sa trabaho. Kasi pag iniisip ko ang eleksyon, mawawala ako sa focus sa trabaho. Ganun! Ngayon, 3 days before, tatanungin ulit siya. Kakandidato po ba kayo, Ma'am Sara? Hindi na kasi okay na ako. Naging vice presidente naman na ako Okay na ako na narating ko na yung vice presidente. Tama na sa akin yun. Malaking achievement na sa buhay ko yun. Ngayon, maghihiyawan na yung mga DDS niya. Nagwawala na yan. Kasi gustong-gusto nilang patakbuhin si Sara Duterte sa pagka-presidente. Ngayon, filing of candidacy, araw mismo ng filing of candidacy, umaga walang Sara, tanghali walang Sara. Magsasara ang filing of candidacy, let's say alas 5 ng hapon. 4:30, biglang darating ang isang Sara Duterte sa doon po sa Palacio del Gobernador, Comelec, diyan po sa Intramuros. Sabi ko sa inyo, kahit sino pa makatapat ni Sara, tsak, panalo si Sara. Kaya buti na lang bobo yung political strategies ni Sara. Buti na lang bobo yung mga nakapaligid na tao kay Sara. Dahil nga po, hindi nila naisip yung naisip ko. Kasi kung si Sara ang kahuli-huliang magpapile ng kanyang candidacy sa election ng 2028,
Kauli-ulian presidentiable. 4:30 ng hapon, nandun siya. Alas 5, sarado ang tiling ng COC. Sigurado. Ah, talagang ano yan, talagang panalo yan si Sara. Tapos andun, i-interviewin siya. Siyempre, magkakagulo ang press nun. ABS, GMA, News 5, PTV, UNTV, SMNI, pati PGMN nandoon. Kakagulo yan. Ngayon, tatanungin siya, BP Sara, ano po nakapagpabago sa isip niyo at kumandidato po kayo? Dininig ko kasi at pinakinggan ko ang tawag ng taong bayan. Dahil ako po ay halal ng bayan bilang vice-presidente, ang gusto nila ako ay maging presidente, ibibigay ko po sarili ko para sa ating bayan. Pinapakinggan ko ang tawag ng mga mamamayang Pilipino. Po, palakpakan ng mga DDS niya, pati yung mga neutral pa, yung mga wala pang naiisip na kandidato sa presidente. Ay, sabi ko sa inyo, magsasara Duterte. Ang lakas ng impact nun. Audience impact, drama impact, lahat ng impact, pati impacta. Makikisimpatya kay Sara. Tapos sasabihin pa ni Sara, dadagdag pa niya dyan, ito pong aking kandidatura na to ay iaalay ko sa aking ama na nakakulong po sa sa ICC at ang kanya pong legasiya ay aking bubuhayin. Ay po, sabi ko sa inyo. Wala eh. Walang nakaisip niyan sa kampo ni Sara. Ang inisip nila, ay, sabihin mo kakandidato ka na sa 2028 para matakot silang bumoto sa impeachment mo, para hindi ka ma-impeach. Yung pala, mas marami pang magboboto ng ma-impeach si Sara. 257 ngayon, 2026. Noong 2025, 215 lang. Ay, nako. Santiago de la Cruz, hello po. Ayan, Odette Savage. Hire kita, Boss Mac. Takbo ako next election. Sige, tumakbo ka. Basta tatakbo lang, takbo lang. Ano ba, saan ba? Luzon hanggang siguro maganda, umpisa ka, Apari. Hanggang Sulu. Takbuhin mo lang. Walang pahinga. Kuya G, kasi gusto nila magigante dahil kay Digonggong. Kaya nag-declare siyang tatakbo sa 2028. Hindi mo na manahimik. Tama. Exilog, yung mga sumusuporta na lang kahit alam ng mali ay mala Ate Marbs level ang power. Yun, totoo. Ayun naman, huwag nang binabanggit. Nananahimik na yung tao hindi na nga kumikibo kayo talaga. Kita nyo yung aking kaibigan, kita nyo tahimik na nga ngayon, puntahan naman natin itong ano nga ba yun? Teka, ano ba yung title ko? Kasi dito sa isa Kulaong time lang nakalagay kasi yun lang talaga tayo dapat ngayon. Kaya lang, naghanap ako na itatapik kay Kulaong, wala Kaya nakita ko pati si Puginius, nagpo-politika na. Pati yung mga ibang vlogger na na nagba-vlog patungkol kay kay Kulaong, politika na rin ngayon. Nagbabato de la Rosa na kasi walang galaw si Kulaong Sumalangit nawa ang kanyang social media. Kinalimutan na tayo ni Kulaong. Please, nako, oo. Palike naman po, sana po kahit political vlog tayo ngayon, palike naman po ng ating video. Ay, alam niyo naman, minsan lang naman yan. At ito namang ating ginagawa suporta sa ating mahal na Pangulo. Kaya po tayo nagbablog ng political vlogs. Mac, baka nakatulong na, hindi pa natin alam. Nakakulong, kala nakatulong. Hindi naman. Kasi kapag yan nakulong, ora mismo, si Makagago ang magbabalita niyan kagad. Agad-agad yan sa atin. Ibabalita kagad yan na